Yun! Gandang lalaki. Wala. Sige Roger. Nandiyo po sige Roger. Ayun, sige Roger. May nagbago na ba? No. Wala na, tumatanda na tayo. 17 years na yung kumpanya. Diyos ko, nung magsimula kami ni Doke dito, 33 lang kami. O, 50 na kami ngayon. Thank you. Diba? Si Ardel, huwag niyong tanongin ng edad. Magkakabulo tayo. Diba? Ang master trader. Yan. Gusto kong bigyan na ng title si Ardel. Diba kung meron tayong mentor of all mentors? Gusto kong tawagin siya ng master of all master. Ibang klase yung nasa nasa Africa ngayon yung Ardel Limpin. Nag-iikot sa east side yata ang rota niya. Nasa Tanzania, naka 3-4 days na siya ron, training. Di ba? Katulad yan, ikaw nasa Pilipinas ka, ang nakikita mo lang yung market natin dito. Hindi mo alam, may top management nasa Africa ngayon kasi inaalagaan naman yung network din natin doon. So, knowing that, may kumakapal sa sa paniniwala mo. May tumitibay sa pinangahawakan mo. Na pwede mong gamitin, na palakasin din yung sarili mong network. Yes. Saan mo madidinig yan? Kung wala ka dito, kung nasa bahay ka lang. Di ba? Ikaw, CJ, kailan ka pumunta pa ka? Lapit na. Diba, marami tayong leader, marami gusto talaga lumabas. Yung mga talaga nagpipigil pa. Kaya, kung ikaw attend ng training, mayroong matitrigger sa iyo eh. Yung dating hindi mo inisip na kaya mong gawin, pag umattend ka ng training, malalaman mo, malawak pa ang pwede pang mangyari sa iyo. Diba? Hindi lang yung ginagawa mo dito ang pwede. Marami pa. Marami pang pwede. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Eto, sige. Seriously. Yung katabi mo, may nakikita ka ba matinding pag-asa dyan? Paseke na nga. Kasi talagang ikaw ang gagawa ng resulta mo rito. Nakabackup lang ng kumpanya sa'yo. Kaya pag-usapan natin, yung laging problema, understanding the business, napakadaming tanong. Let me tell you na, pag marami kang tanong, okay yan. Kasi, pag walang tanong, it's either marami ng alam o walang alam. Eh sir, di ba okay maraming alam? Okay yun. Kung galing sa loob yung alam. Pero kung galing sa labas, yung pilit na ini-impose yung kaalaman, may problema tayo dyan. Kaya okay na yung maraming tanong. Joseph Tim, nagtatanong pa din yun. Kaya huwag ka magtaka kung bakit gano'n namamayag pa. Albert Hasma, marami pa rin tanong yun. Di ba? Louis Gascon, nagtatanong pa rin yan. Hall of Famers, mga nagtatanong pa din yan. Yung ating top 2, Pearl Home, nagtatanong pa rin yun. Tanya, Morales, top 3, nagtatanong pa rin. Kasi walang masama kung magtatanong ka. Lalo-lalo na kung magbe-benefit yung mga downlines mo. Kasi mababasa mo sa tanong eh. May mga tanong na pang sarili lang, may tanong na pang kalahatan. Either way, importante pare-pareho yun. Nagigets? Yes. Kasi mas nakakatakot yung, wala ka bang tanong? Wala, alam pulo yung. Pagka gano'n, di ba? Kaya katulad, simple-simple, Bulawi, nakaupo lang dyan. Multi-million na yan, hindi na kaway. Kaway lang. Ilang taon tayo nakakasama, Brad? May 12 years ka na ba? Ayan, simple, Hindi, Diyos ko po. Experience-wise, kausapin niya, marami kayong matututunan dyan. Kaya kung may tanong ka pa, ayan, mga patunay na tao, patagal na rito. Kaya binanggit ko kanina yung CJ. Ito, matagal na tao na talaga yung katabi mo. Hindi yung katabi mo, matagal na tao na yan. Diba? Kaya power yan.
kita mo, ma-attend, tapos yung ibang kabataan dito, tatamad-tamad, tama ba? Yan mo ma-challenge kayo tayo, ilang taon na yan? Ilang taon na tayo? Ilang taon ka na? O, tamo, hindi na nga makarinig. Ilang taon ka na? 60? Ay, isang taon na lang, bastos na. Tingnan na, 68, hindi ka lang pa, parang 67 lang eh. Diba? Kaya pa. Kaya pa. Diyan na lang, huwag mo na kutupan niya. National ID. Oh, mamaya, diyan ka lang. Oh, huwag niyong pauwi na hindi niyo nakakausap yan, ha? Oh, mamaya, mamaya, pag nag-circle dyan, pagsalitain niya yan. O, diba? Ito pa si Kuya Roger. Matagal ko nang kasama. Yun ang ibig ko sabihin. Kuya Roger, masyado ka naman eh. Kaya. So ito normal, may tanong. Tama? Yes. At ang pinaka-normal dyan, hinahanapan mo ng sagot. Kasi pag hindi mo hinahanapan ng sagot, ang mga normal na tanong, nagiging abnormal. At pag naging abnormal, ang tawag doon, doubts and fear. At pag ikaw tinalo ka ng duda, takot, tapos ang boxing. Literal yun, tapos ang boxing. Lahat ng boxingero, pag nakikipaglaban yan, ang laki ng tiwala sa sarili niyan. Pag yan tinamaan ng kaba, tsaka ng duda, knockout yan, sigurado. Kasi madidefocus ka. Hindi mo alam kung kailan ka lulusot, kailan ka atras. Ganun din sa negosyo natin. May mga panahon na dapat marunong kang umatras. May mga panahon na dapat lumulusot. So, saan mo matututunan? Through experience and through goal setting, then action. And then, of course, asking question. Okay, mag-alala. Pag-usapan natin yung doubts and fear. Nakalagay dyan, ang duda daw, naglilid sa despair, complete loss or absence ng hope, start of every end. Kaya pag ikaw maraming duda, maraming takot na hindi nasasagot ng maayos, eh, ang team song natin, farewell to you, my friend. Parang ganon. Pero, ang masakit sa mga nagkukwit, may ugali yung mga nagkukwit eh. Maghahanap ng sisisihin. Ang kawawang kumpanya natin, ang walang kamalay-malay, ang laging sinisisi. Kaya lang, pag matalino ka kwentuhan ng quitter, pwede mo ibalik. Dapat sinisisi mo yung kumpanya nandiyan nakatayo, lakas-lakas. Yes. Ikaw mahina, ikaw may problema. Kaya dapat, kalimutan, alisin ang duda at takot. Okay lang na dumadating paminsan-minsan, pero dapat na ginagamot. Kasi, ang doubt and fear, pwedeng i-overcome. Pwedeng talunin. Nakalagay dyan, you will always have this running through your mind. Ang good news, considered normal. Pwede mong i-conquer. Pwede mong lalo-lalo na kung ikaw ay sumasama sa mga taong positive ang pananaw sa buhay. Yes! Diba? How to overcome, pag-usapan natin. Listen and learn from people who came before you. Practice their ways, you will never go wrong. Katulad ng mga taong pinabanggit ko. Marami pa dito eh. Yung mga magkakatabi, si Alex. Sino ba ba? Si Alex, madali hanapin to. Kahit nasa 3rd floor ka, 4th floor, 7th floor, 8th floor, kasi pilido niyang floor. Kaya madaling hanapin yan. Kobe. Ano ito kung pangalan mo, Kobe, Brad? Julius. Yan. Kobe kasi tawag ko dito eh. Okay, Julius. Yan. Marami pa rito. Kaya kayo mga bata-bata, huwag kayong matatakot. Pagka tanong-tanong kayo, hanapin niyo yung mga successful. Kaya nga, importante na umating kay event eh. Para nakikita yung market ng stage. Ayun o, bagong SE o. Ayun o, bagong GE o. Bagong GA, kinakausap. Ano pa? Associate yourself with successful individuals. Tama. Yes. Tamang suplado tayo dito. Hindi naman yung ay, walang result tayo, layuan natin yan. Huwag naman ganon. Huwag naman ganon, di ba? Dapat ikaw yung maging inspiration niya. Pero associate more yourself sa mga taong nagre-resulta talaga. Di ba? Lalo na yung mga nagpapakita ng resulta nila sa FB. Di ba? Tatanong-tanongin nyo, how po? Pero linawin nyo, member na kayo. Kasi iba yung tanong, how po? Nani-recruit ulit eh. Mali. Pag member na, nagpapamember pa sa may resulta, mali ganun. Huwag niyong iwan apply nyo. Eh, sumali ako sa ibang grupo kasi ang apply ko, susungasyo nga eh.
Walang ganun. Kasi, reflection ka ng upline mo. Tama ba? Alam mo may pagkukulang yung upline mo, ano dapat mong gawin? Bitbitin mo dito. Yes. Sabi mo upline, may pagkukulang ka, halika ikaw sumama sa akin sa training. Hoy, ba't kayo natatawa? Mayaya. Bakit kung mo upline ka, hindi ka pwedeng ganunin ang downline mo? Sir Vergüenza. Hindi pwedeng ganun. Tama. Hindi ibig sabihin upline ka, hindi ka pwedeng i-correct ng downline mo. Tama eh. Hindi pwedeng ganun. Walang lisensya ang upline. Ano, perfecto ka dahil upline ka? Ako usapin mo, lalagnatin ka sa akin pag ganyan ang katwiran mo. Ha? Walang ganun. Yung presidente nga natin, kaya nga kami may circle eh. Kaya nga kami may management eh. Dahil yung presidente natin, nagtatanong din yun. Hindi ko mo, siya presidente, siya natama lagi. Hindi. Nagtatanong yun at nagpapakorek yun. Lalo ikaw. Apply ka, matuto ka magpakorek. Matuto kang tumanggap ng responsibilidad, mga pagkakamali. Kaya pag may kulang sa'yo, huwag ka maasar. Pag sinabing downline mo, apps, sorry ha, pero ibang grupo kasi ganito ginagawa nila. Baka may kulang tayo. Attend tayong training. Pwede ka sabihan ng gano'n. Kaya ikaw yung upline ganito ugali. Kaya natin yan, huwag na tayong umatid ng training dyan. Diba? Eh, huwag ka rin matakot na, ay huwag ka rin magalit kung i-report ka sa amin ng downline mo. Kasi iba kultura mo. Pag ang upline nyo, dinalayo kayo sa company, may problema tayo dyan. Huwag tayo matin dyan, buwa tayo ng sarili nating opisina. Saan? Doon, sa beer house doon. Lagi nag-meeting, nasaan? Sa Metro. Sino ka-meeting? Si San Miguel. Diba? Huwag ganun. May panahon sa ganun. Diba? Hindi naman sinabing huwag. May panahon doon. Pero dapat, hanggat hindi super successful at wala ka pang masyadong tutulungan, dito ka muna sa opisina. Pagpakababad ka dito kasi dapat paglabas mo, reflection ka ng opisina eh. Dito mo na. Yan, develop your belief system that I can do attitude. Yes, I can. Diba? Kung yung kumpanya nga naniniwala sa iyo eh. Kasi nung ginagawa ang marketing plan, 2005 hanggang mag-launch sa 2006, hanggang nag-i-innovate na tayo, pag ginagawa ang marketing plan, kayong iniisip, kaya nila to. Tama ba? Yes. Kasi kung di namin iniisip, gagawa kami marketing plan na out of this world talaga. O ibig sabihin, kung yung kumpanya may tiwala sa iyo, dapat ikaw mismo tiwala rin sa sarili. Diba? Katulad ng mga promo, may nakakagawa. Yung iba kasi, nagpo-focus sila, yan nila nagagawa. Paano pa ma-overcome ang doubts and fear? Company, kilalanin mo. No who runs the show, kilalanin mo ang owners, ang BODs, ang management. Para hindi ka biktima ng maling informasyon. Ang pinakabugbog dito si Doc Ed, kawawa. May mga prospect o kaya kalaban, sasabihin, ay naku, hindi naman totoong doktor yan. May mga ganyan. Ay naku, ano yan, dating na-involve yan sa ganitong kaso, maraming kwento. Nakakaawa. Di ba sabi ko, buti hindi ka nag-artista, Dok. Baka sabihin, ikaw ang tatay ng mga ganitong anak ng artista. Di ba? Napakadaming intriga, lalo na siyempre, pag ikaw nasa tuktok, talagang maraming kwento. Mga invento para ibaksak tayo. Yes. Eh, ikaw, mahinang nila lang. Hindi ka kompleto sa informasyon, papatol ka naman, kawawa. Kaya ito, para ma-overcome yung pagdududa at takot, kilalanin mo yung kumpanya. Napakaraming way para kilalin ng kumpanya. Mag-imbestiga ka, maghapon. Di ba? Magtatanong ka. Lalo yung mga kabataan, di ko kayo masisisi. Ikaw, ilang taon ka na ba? 17. O tingnan mo, anong month ka pinanganak? May. Kaka-launch lang ng March 2006 ka, no? Oh. Kaka-launch lang ng March 2006, hindi ka pa pinapanganak. Nag-launch itong company na to. Hindi ko masisisi kung magkaroon ka ng pagdududa. Tama? No. Pero pwede ka mag-research. Saan nagsimula itong kumpanya na to? 17 years ago. Tingnan mo, nakakatuwa to kay Roger, no? Imagine mo, no? Pero nakakatanda ng pakiramdam pag kami mga ganito. Parang gusto ko magbakasyon bigla eh. Imagine mo, no? 2006, no? CJ, no?
Ikot na ako ng ikot no, no? Buong Pilipinas, Asia. Tapos hindi ka pa pinapanganak. Kasi inaabot mo pa itong ganito ngayon. So, ibig sabihin, may ginagawang tama ang kumpanya. Kaya pagka pinagalitan ka ng parents mo, huwag kang sasagot ng masama. Pag saan ka na naman galing, nag-training mo, nasa networking. Pinag-aaral ka, networking. Huwag ka lang sasagot ng hindi maganda. Pwede mo sabihin na, kung kayo po nag-networking, hindi mayaman na tayo. Hanggang ganun lang, ha? Wala nang iba. Dahil pag pinalayas ka, hindi kita sagot. Diba? Marami nang pwede mo nang palambing na yan, di ba? Kung nag-networking kayo nun, di global ambassador of the universe na kayo. Diba? Maganda nun. Marami kaya yung mga bago dito sa kumpanya mga bata, ito ma-experience nyo. O prospect nyo, sasabihin, ay galing na kami dyan. Which is pwede naman talagang nanggaling. Hindi naman kami yumaman dyan eh. Pero hindi na yun ang point eh, huwag nyo nang awayin. Kasi pwede nyo ibalik sa kanila. Ba't nandiyan pa yung kumpanya? Kayo may problema, tama? Nandiyan pa yung kumpanya eh. Di ba sana kung yung kumpanya na kaharap nila ngayon, na sinalihan nila noon, nagsara. Pero malabo yun. Paano may re-represent kung sarado na? Tama? So, andyan pa yung global, lalo pang lumalaki. Yes. Di ba? Yes. Kaya marami kayong mga kausap na ganyan. Pero kung mahina ka sa information, bibigay ka. Maraming sumali dyan, wala naman nangyari. Paano yung may mga nangyari? Yes. Hindi na natin pag-uusapan. Yes. Oh. Sir, baka nga naman magaya kami doon sa mga walang nangyari. Alam mo ano sabihin sa'yo, power, walang mangyayari sa'yo. Alam mo gano'n na sabihin ko, tama ba? Ikaw ang gagawa ng resulta mo dito. Yes. Again, ulitin ko, bakit may mga naging milyonaryo? Andyan yung kumpanya. Bakit may mga nag-fail? Hindi ko masasagot yan. Nandito pa yung kumpanya eh. Sila nakakaalam kung ba't sila nag-fail. Kung ba't sila nag-quit. Kung ba't sila nag-stop. Iba-iba reason. Isa sa mga reason, relationship. Tingnan mo yung katabi mo, applyin mo ba yan? Downline mo ba yan? O, above all things, makinig po, above all things, ang pinaka-importante yung professional business relationship. Tama. Pera, pagyaman, pinag-uusapan, tiwala ng tao. So, relationship over money, palagi, paladaanan natin dyan. Gets mo? Yes. Ganda tayo. Yeah, know the background, history, achievements ng company. Watch all official videos about the company, social media, lalo kayo mga kabataan, ano? Diba? Pero ingat din. May mga website na talagang trabaho, sirain tayo. Yes. At hindi lang tayo, pati yung mga iba pang legal na kumpanya. Kasi hindi lang naman tayo legal eh. Tama? Tayo lang ang pinakamalakas. Yes. Diba? Marami din magagandang kumpanya. Tayo lang pinakamaganda. Yun nga lang, di ba? Yun lang pinagkaiba kasi. Dati may na-question pa sa akin dyan, Sir, paano mo nasabi tayo pinakamaganda? Wala kami dun eh. Tama. Yun na lang argumento dyan. Di ba? Legal naman sila. Legal, ano problema dun? Maganda sila, Sir. Mas maganda tayo. Bakit? Wala na kami dun. So kung nasaan kami, yun ang pinakamalakas. Yun ang pinakamaganda. Ano patunay namin? Active na active kami dito, i-email ka. Kukunin kang consultant. Gusto kunin kang management doon. Ba't hindi kumuha sa ibang kumpanya? Bakit kami na kami binubulabog? Tama eh. Diba? Ganun yun. Kaya, hindi natin pwede magmalaki na, sigurado na pagyaman mo rito kasi nandito ka. Hindi rin pwedeng ganun. Kailangan ikaw ang magsabi sa amin yan. Hindi kami. Tama? Kasi kumpanya nandyan eh. Anong problema mo dalawa? Ba, may kasama pa kayo. Ano, sisingit ba kayo dito? Papasok? Sarado mo yung pinto dyan. Pamasukin mo na. Yan, dyan kayo. Ano kaso ba niya mga yan? Sige, yan, tingnan nyo ha. Pagka gusto, may paraan, di ba?
Gagawa talaga ng gagawa ng dahilan, parang baha lang eh, no? Pag gustong bumaha, babaha. O yan. Attend all company events for education and updates. Sabihin nga, education. Updates. Hindi yung atid ka sa Araneta, tulog ka. Aray. Nasa MOA, nasa taas. Hindi naman tayo makikita, nasa taas tayo. Basta may t-shirt tayo, basta umattend tayo. Hindi ganun. Dapat may purpose yung pag-attend mo. Gusto mo maging inspirasyon in the future? Dapat ma-inspire ka muna sa nangyayari. Dapat maramdaman mo kung ano yung event, ano yung purpose ng event. Yung iba dyan, sino kaya artista? Yun lang inaabangan. Wala namang kinalaman yung artista sa pagyaman mo. Entertainment yun. May nilagay ba ako entertainment? Wala. Attend company events for education and updates. Hindi natin, tawag dito, hindi natin priority yung entertainment. Kasi ang pinakamatinding entertainment mo dito, pag chumecheki ka na ng kalahating milyon, isang milyon, 1 milyon. Yung iba nga, 50 mil, ang saya-saya na. Tama ba? Marami yung kakilala, 20 mil lang ang cheque, grabe. Kung makapaglakad dyan sa Ortigas, alam mo, hindi natatablan ng bala. Kung makapagbuto. Umayos-ayos kayo, ha? Kaya ayaw kayong pakitay ng milyon, nakakatakot. Baka pag kumikita ka ng milyon, nakamustang ka na, nagpapaputo ka na ng barel, no? Umayos-ayos kayo. Diba? Kaya education and updates. Sabihin mo sa katabi mo, education and updates. Kaya pag umattend ka ng event, huwag kang uuwing bobo. Nag-present si Doked, ang daming PowerPoint. Bagong product, bagong division, kinabukasan. Ano nga yung bagong product? Ang bobo-bobo mo. Ang laki-laki na pinakita, serum, collagen. Ano yan? Ano? Saan ginagamit yan? Pulburon? Mga tanong pa, bibili ba yan? May points ba yan? Pinaliwanag na. Paano sa nakapokus? Sino kaya artista? Ano ba naman? Yung iba, mga-attendance na, mga-t-shirt lang, okay na. Wala na. Tapos magdadal sa Lord, kala ko yayaman. Hindi ka nga nakinig sa event, tapos magdadal. Wala. Sinong Lord na pinapagod mo? Nagigets niya? Tinatamaan ba kayo? Ano pa? Always check official FB pages and other social media platform. Nung panahon namin, walang ganyan. Talagang araw-araw kami nagkikita. Tatrabaho kami sa kalsada, tapos sa gabi magkikita-kita kami sa office, doon namin isasummarize lahat ng ginagawa namin. Kayo ngayon, bukas ang lakad, ngayon pa lang alam mo kung cancel o hindi. Kami nalalaman namin, kinabukasan pa pag di dumating. Tama? Kasi kayo ngayon, no, may meeting bukas, 2 p.m. Mamayang alas 9, pwede na mag-cancel. Alam mo nang hindi tuloy bukas, makakagawa ka na ng bago mong schedule. Eh, nung panahon namin walang cellphone, meeting bukas ha, 3 p.m. Kutsa, alas 5 na, wala pa. Cancel pala, hindi mo alam. Kasi magkikita-kita kayo, walang inform. Ngayon, no, napakadami. I-update mo. So, to overcome doubts and fear, kilalanin ang company. Sino pa? Siyempre, kilalanin yung mga bagong divisions. OVI. Sino mga nag-OVI dito? May separate training naman to get to know more about OVI. The good thing is, it is a division of Alliance in motion. Now, in the future, we will be calling Alliance in Motion Group of Companies. Ayan, sa mga nakinig, nakakasabay. Sa mga hindi nakinig, diba? So marami pang division na bubuksan. Magkakaroon tayo ng financing, magkakaroon ng franchising. Diba? Kaya laging umaten. Ano pa? Overcoming doubts and fear, kalalanin ng mga produkto. Paano makikilala ang produkto? Basic na basic. Gamitin mo. Tama ba? Yes. Para makilala mo. Hindi yung
hindi mo alam yung lasa, hindi mo alam yung tamang pag-inom, kaduktong na yan, hindi ka makakabenta. Pag di ka gumagamit, walang points, hindi ka nagbebenta, walang pera. Ano kasunod? Hindi naka-recruit, quit na. Eh ba't di naka-recruit? Walang alam sa produkto eh. Mali ka dyan, sir. Magaling ako mag-recruit. No question. May mga kumikita recruitment lang without using and without retailing. Pero ito, tingnan mo. Anong klaseng grupo na bubuo mo? Anong klaseng grupo yan? Recruiter lang, walang alam sa product. Di tatagal yan. Tama. Para kang pumasok sa eskwela, 8 yung subject, 2, 3 lang alam mo. Babaksa ka rin. Nagigets? Kasi ang tunay na network marketer, user, pusher, recruiter. Hindi yung recruiter lang. O, pusher, natawa ka nito. Siyempre, pag user ka, may karapatan ka mag-push ng product. Tama? Yes! O, yung iba naghanap pa ng testimony. Huwag ka na maghanap ng may sakit. Gusto mo ikaw, mag-volunteer ka. Nung araw kasi, buwan-buwan, may mga testimony kami. Cancer, ganyan. Siyempre, gumagaling na mga tao eh. Kaya ang testimony natin, puro wealth. Naghanap kami ng health, wala na masyado ngayon, hindi katulad dati, talagang ang dami. Talagang namaga yung ganito, may sakit sa ganito, mga ganyan, sa cancer, ganyan. Eh kung wala, edi, hanap ka ikaw gusto mo. Pero ang point, gumamit ka ng produkto, may maikukwento at makukwento ka maganda. Di ba? Kaya dapat gumagamit. Natututo ka na, nakakabenta ka, overcome mo pa itong mga pagdududa. Learn and understand watch official videos on the greatness of our products. Kahit yung mga lumang video, panoorin nyo kasi information yun eh. And of course, attend regularly pag si Doc Butch para marami kayong matutunan. Ano pa? Attend trainings about the products. Ina, kababanggit lang natin. And be the product of your products. Ito ang pinakamagandang challenge. Gusto mong yumaman dito, dapat believable ka. Sabihin mo, believable. Believable. Sa Tagalog, paniwala. Di ba, grabe, nakakapayat ito. Tingnan mo katawan mo. Ikaw yung mga sandal, tulog. Di ba? Kung talaga kinis, dapat makinis. Di ba? Kaya magiging product ka ng produkto pag ginagamit mo. Ipagmamalaki mo yung C24/7, napakagrabe, pati yung C-Supreme namin, napakaganda po, nagpe-present ka, di ba? Araw-araw kong ginagamit yung produkto na to. Kasi ubo-ubo ka pa. Maniniwala sa'yo. Ask and always ask. Ano pa? Overcoming doubts and fear sa compensation plan. Sa mga nagdududa pa sa marketing plan, isa lang naman ang sagot dyan. I-maximize mo para ma-experience mo. Tama? Katulad nun, yung binabanggit ko kanina, wala na nga sa marketing plan yun. Pero nasa compensation plan. Kasi there's a difference. Ano yung nasa compensation plan? Yung mga bonuses. Tama? So yan, watch and review always the presentation or dapat ikaw talaga nag-aaral ng presentation. Learn and understand by practice. Make a short-term action plan for a targeted goal. Para mawala ang duda mo, gusto mo maramdaman ang totoo ang compensation plan, dapat may targeted goal ka. Hindi yung bahala na si Batman. Di ba? Kaya kailangan meron kang tinatarget. Gusto mo 50,000 para buuin mo. The company, the compensation plan can provide. Tinatrabaho lang. Ano pa? What to target? Income, rank, promos, and BA prime. Pag yan ginawa mo, yan lang, yung income, mag-target ka, ramdam mo na yan. Maghabol ka sa rank, ramdam mo. Lalo yung promos. Ang problema sa promo, ang laki ng income, yung iba nagbabakasyon. Pero natutuwa ako dahil ilang almost 1.5 years natin ginagawa yung mga promo, yung mga nare-recognize ko, maraming umuulit. Umuulit sila. So, ibig sabihin, na-enjoy nila yung extra 100,000. Ayaw nyo ba nun? Di ba may direct referral ka na, may match sales pa, tapos may 100,000 ka pa. Ewan ko ba tayo yun? Di ba? Kasi dito lang kami sa top. Sa 10.5 lang po kasi kami nakakonsentrate. Hindi po kami nag-i-easy burst eh. Yung Neoburst, Technoburst, Digiburst, Megaburst, saka yung Maxiburst. Dito lang po kami sa 10.5 eh. Well, I think it's about time. Lalo na pag nakakita ka nagpalalabas ng bagong sasakyan, may bagong bahay,
eh dapat mag-level up ka na rin. Kasi yung company, naghihintay lang naman sa trabaho mo. Kung bababad ka sa 10.5, malaki nawawala sa'yo. Tama ba? Uy. Pagka hindi ka nag-upgrade, hindi ka sumabay sa Agos, hindi ka nag-easy verse, mapag-iiwanan ka talaga. Di ba? Kaya dapat nag-elevate ka rin. Kasi ngayong company, ready kang itaas eh. Kaya lang ikaw, binababa yung sarili mo. Okay? Ano pa? Ito, tingnan mo. Ano yung nabanggit ko kanina sa produkto? Dapat gumagamit. So one way of using the products, may PMA tayo. Tama? Yes. So pag-usapan na lang natin. Wag na yan, binary income, alam nyo na yan, mga recruiter kayo lahat eh. Sa PMA na lang, halimbawa times 2 mo ginagawa yung PMA. In a perfect scenario, makinig ha, perfect scenario, sa 12 months, pag nagsimula ka ng dalawa, at yung dalawa mo naging 4, naging 8, 16, in a perfect scenario, ang downline mo in 12 months or 1 year ay nasa 4,096. Perfect yan. At pag nangyari yan, nagba-binary, nag-unilevel kayo, yan yung income. Nag-easter step, yan yung income. UPP, yan yung income. Total, yun ang income. So sa loob ng isang taon, pag perfect scenario, yung PMA mo na 2 beses ginagawa, or times 2 ang PMA mo, may 1.2 million ka. Perfect scenario yan. Perfect scenario. Bakit ko paulit-ulit na sinasabing perfect? Kasi, may nakakagawa, merong hindi nakakagawa. So ikaw magde-determine. Halimbawa, hindi mo na perfect, 50% lang. O di may kalahating milyon ka pa rin. Tama? Eh what if tatlo? Nag 3 on 3 po ako, 3 beses po ang PMA ko. Hindi ka satisfied sa 2 box lang. Inaani mo, winawalo, sinasampu mo. Tapos lahat ng downloads mo, ganun din. Sa premise na user at nagbebenta, ito, dito mo mararamdaman ngayon yung binanggit ko na. Ay, hindi sir, kumikita kami sa recruit lang. Oh, pero anong grupo yung bubuo mo? Hindi na user, hindi pa pusher. So wala kayong uni level. Hindi nyo nararamdaman. Pero kung lahat ng downlines mo, 30 man yan sa kaliwa, 30 sa kabila, sa kanan, lahat ng PPMA, 3 times pa, in a perfect scenario, kung ang tao mo, yan ang ginagawa, meron kang kalahating milyon na tao na gumagawa niyan, ang unilevel income mo, ayan, step ito, UPP ito yung matindi. Meron kang 85 million total lahat. Teka muna, perfect scenario ito eh. Perfect ito eh. Eh what if hindi mo na perfect? Sabihin mo na lang 3%. O 1% na lang, nagawa mo. Ay mas masipag-sipag ka, 5%, 10%. Sige. Kumurot ka dyan sa 85 million, mababago buhay mo, hindi. Mababago buhay ng downline mo, hindi. Saan magsisimula yan? Sa discipline of practicing the business. Huwag ka makontento na kung mo sinabi, ito lang yung PMA, yun na yun. Hindi. Doblehin mo, triplehin mo. Parang ganito. Yung mga may-ari ng McDonald's, sa mga Jollibee, monthly may sales yan, tama? Pero hindi sila nakokontento na next year, yung October nila, ng 2022, eh the same ng October 2023, hindi. Kaya naglalagay sila ng mga promo. Gumagawa sila ng mga paraan para mas lumaki ang benta. Dapat ganun ka rin. Huwag ka makontento, kinukumpara mo yung income mo from last year to this year, present year, of the same amount. Na pwede mo naman palakihin. Dahil yung sistema natin nakadesign, pwede mong abusuhin yung PMA. Pwede mong dagdagan yung binibili ng mga kagrupo mo. Para yung mga naiipon mo, lumalaki rin ang lumalaki. Sabi ko nga, perfect ito. Huwag mo na ma-perfect. Napaka-sipag mo na, ma-50% mo yan. O medyo tamad ka, 20%, 10%. O, di ba? Ayaw mo pa? O, wala pa yung binary dyan. O, nagigets? Yes. Ito yung mga pinag-aaralan. Huwag kayong mapuyat sa ano bang uso ngayon? ML pa rin ba uso ngayon? Diba? Ito yung pinag-aaralan. Diba? Magpaplano kayo. Yung grupo mo sa ganitong lugar, triple PMA tayo ha. Ito gagawin. Alam mo na kagad kikitain mo. Kung meron kang siyam na tao na gumagawa niyan, di alam mo na kagad, may extra, ayan na yung mga extra mo. Kung meron kang 27 na tao na gumagawa niyan, alam mo na kaya extra mo kung may 81 ka. O pagka-libo downline mo, alam mo na kagad kung saan maglalanding yung monthly mo.
Gets? Overcoming doubts and fear, i-maximize ang marketing plan. Okay, dito tayo. Overcoming doubts and fear sa rejection. Sino ayaw ma-reject? May tuturo ako. Yung ayaw ma-reject, isa lang na dapat gawin, di ba? Umuwi na. Mag-quit ka, hindi ka na-reject. Di ba? Rejection, ang lagay dyan, it's normal. Part of doing the business. Strengthening your foundation. Ito pinamaganda. Making your success story more inspiring. Dahil pag di ka na-reject at ginawa kitang sharer, baka batuhin ka ng ng papel, di ba? Hindi ka na-reject. Power! Milyonaryo ako. Bumili akong kotse, bumili akong bahay, laki ng grupo ko. Minsan hindi ako na-reject. Lahat ng kinausap ko, naniwala lahat. Anong itsura nung nakikinig sa'yo? Gago to. Yung nakikinig sa'yo, di ba? Sa 10 kinausap, 13 ang umayaw. Kasi pati yung katabi, huwag kang sasali dyan. Di ba? Napuyat, napagod, nagutom, naulanan, naarawan, pinalayas ng bahay, nakikita ka na lang sa mga kamag-anak dahil sa rejection, tapos madidinig, ikaw hindi ka nare-reject, kalukuhan niya. Maaaring hindi ka pa nare-reject, pero darating at darating sa iyong rejection. Ang magandang balita, wala ka pa sa iyong global, matagal ka na nare-reject. Tapos sa arte ka pa dito, ang hirap na networker. Na-reject na naman ako. Pahanap punta ka pa third floor, hahanap ka na nakasimangot. Oh. Bakit ka nakasimangot? Na-reject ka, no? Pareho tayo, hirap na. Quit na tayo. Normal na masaktan. Pero kung alam mong normal, hindi ka dapat masaktan. Kung talagang hindi ka mapigilan, 5 minutes lang. Yung iba sa inyo, 5 days eh. Nasaan na siya, no? Wala na, napalitan ng SIM card. Diba? Na-reject lang. Sir, hindi ka ba iiyak na 5 araw? Pinamerienda mo. Hatid sundo mo pa. Ikaw nagpaliwanag. Tapos hindi pa nasasali. O ano pa sinasabi? O ito, tanong ko sa iyo. Ano kinakasama ng loob mo? May ginawa ka bang mali? O, magtaka ka, wala kang ginawa, sumali. Doon nga dapat matulala. Di ba kumatok lang sa inyo? Pare, nasa networking ka daw. Oh, sali ako sa'yo. Doon ka magtaka. Dahil pag lahat ng kinukuha mo, rini-recruit mo, hindi ka pinahirapan, walang rejection, magdasal ka na. Pinagbibigyan ka na ng langit. Baka nakaschedule ka na, kaya hindi ka na sinasaktan. Tama ba? Kaya pag nare-reject ka, huwag kang maarte. Sir, ganitong senaryo. Hatid sundo ko pa. 3 beses kong sinama sa office. Pinakilala ko pa nga sa mga may-ari. Ako nag-explain. Ayaw pa rin sumali. Pero sir, after 2 weeks, sumali sa iba. Sabi ko, dito ba sa company natin? Oh, hindi ba tuwa? Dito pa rin sumali. Hindi nga sa akin. Alam mo sinasagot ko dyan, huwag mo na akong tanungin ang opinion ko, masasaktan ka lang. Kung ayaw sa'yo, ano gagawin mo? Gusto sa iba eh, ayaw sa'yo eh. Hindi lahat ng tao gusto ka, tandaan mo yan. Bihira yung tao na marami ikaw ang gusto talaga. Bihira yun. Ano ang sample ko? Doked nga, presidente na, nare-reject pa eh. May-ari na yun. Presidente na yun, nare-reject pa. Si Sir Jan, nare-reject pa yun. Mr. Excitement na yun. Noong araw, nung nabubuhay si Francis Miguel, Diyos ko po, nare-reject din yun. Kami, management na. Nare-reject pa, tapos ikaw aarte ka. Nare-reject ka. Normal kasi ang rejection. Hindi mo dapat i-arte. Sige, tuloy mo yan. Hindi mo dapat i-arte yung normal. Ano yung mga normal na ginagawa ng tao sa pang-araw-araw? Gumising. Sige, meron bang nagreklamo? Putang ina, nagising na naman ako. Solid yung mura. Sira ulo ka na nun. Normal yun eh. Oh. Ito matindi.
Tae. Ayan, buwisit naman buhay ito. Tatain na naman ako. Eh, magdasal ka pag di ka natae. Yun ang hindi normal. Tama ba? Ang point ko, hindi mo dapat ikagalit, ikatampo, ikadrama, yung mga normal na nangyayari. Katulad ng rejection. Eh sir, paano kung puro reject naman? Eh, hindi naman din totoo yan. Kasi meron talagang para sa'yo. Hahanapin mo lang. Diba? Kasi hindi naman tayo restaurant na pag binuksan mong pinto, tao ang pumapasok. Hindi. Tayo, pagbukas ng pinto, tayo yung lumalabas, naghahanap ng taong papasok. Yun dapat ang ginagawa mo. Diba? Hindi yung na-reject ka 2 beses, 10 beses, ayoko na! Diba? Meron at meron para sa'yo. Dahil ako naniniwala, may taong katulad mo. Kasi ang patunay, ikaw eh. Ikaw nga sumali eh. Tao ka eh, di ba? Tao ka? Kung di may taong katulad mo, hahanapin mo lang. Pero yun nga, may mga tao na sasali dito, ayaw sa'yo, sa iba sasali. May mga palubag-loob pa eh. Ano sinasabi? Isipin mo na lang, hindi ikaw ang inaayawan. Ang inaayawan, yung ino-offer mo. Totoo naman din yan. Pero pag sumali sa iba, ikaw ang inayawan. Tanggapin mo ayaw sa iyo eh. Hindi lahat gusto ka. Tama. Diba? Parang love life lang yan. Hindi lahat ng gusto mo, gusto ka. Diba mga girls? Kaya pasensya na girls ha. Hindi kasi pwedeng lahat kayo eh. Ano ba? Tama. Naintindihan naman namin. Okay, tayo mga lalaki, mas challenge tayo. Tama? Eh, syempre, lalo na pag maraming karibal, hindi naman tayo pwede sagutin lahat. Talaga kung sino yung gusto ng girl, yun lang yun. Ganun din sa negosyo natin. Eh, tayo mga lalaki, medyo mahirap talaga ang sitwasyon natin kasi tayo, attracted tayo, physical agad eh. Tama? Hindi katulad ng babae, magagaling tong babae, kahit hindi gwapo, basta alam nilang ito yung tama sa akin, okay. Sa atin lalaki, parang hindi ganun eh. Talagang kailangan, may requirement tayo, may tsura eh. Yes. Eh, yung ganun ang lalaki talaga sa mga babae. Kasi ang babae, dapat lang talaga wag kayong juicy, mga babae. Kasi tandaan nyo, ang ratio, di ba? 1:, ano na ba ngayon? Nung estudyante ako, 1:3. Eh, 90s pa yun. Parang ngayon, 1:10 na eh. Sa sobrang dami ng babae, tama ba? Kulang na lalaki, gusto. Ang dami pang tagilid. Di ba? Lalaki, tagilid maglakad. Kaya kayo mga girls, huwag na kayong pihikan, tama yan. Kasi mga girls, di ba, hindi mo masisisi. Ang gusto niyan, pogi, guwapo, matipuno, mayaman, matalino, matangkad. Eh, pasensya na, konti lang kami. Kaya babae ka, magpakayaman ka na lang. Para pagdating ng panahon, ikaw lang pipili kung sino gusto mo. Tapos na yung tapos na yung kwento ng babae aasa sa lalaki. Wala nang ganun. Sa relationship, Bible-wise, of course, magpapasakot ka. Magpapasakot ka bilang babae. Pero sa career, wala na. Talagang open ang mundo ngayon. Pwedeng mas mayaman ang babae. Eh ako mas open ako sa ganun. Di ba ba? Tapos na yung tradisyon na puro lalaki na lang bumubuhay. Kaya mas maaga mamatay ang lalaki. Diba? Trabaho ng trabaho. Pag uwi, bubungangaan pa. Hindi pa nga umaalis. Anong oras na babalik? Diba? Kaya tama yan. Pag may karir ang lalaki, may karir ang babae, pantay ang labanan. Saka pag mayaman ka, babae ka, milyonarya ka, pag nag-away kayo, may mga bata, matapang ka. Tama? Eh wala kang pera, nakakapit ka sa legs, huwag mo kaming iwan ng mga bata, di ba? Eh may pera ka, nag-away ka, ano sasabihin mo? Demonyo ka, hatid pa kita sa nanay mo.
May kasabihan, ang ama ang haligi ng bayan. Matagal nang pinatunayan ng mga lalaki yan. Sa panahon na, babae naman, di ba? Tama, tama. Kasi hindi maganda kasabihan sa babae. Tama, tama. Ilaw ng, Tahanan. ay pag napundi, pwedeng palitan. Kaya hindi ka pwedeng mapundi. Diba? Tama, tama. Pwedeng palitan, pwedeng may pula, dilaw. Kaya lang magpakayaman ka. Kasi ako naniniwala ako sa women empowerment. Tapos na ang panahon na puro lalaki na lang ang bida, di ba? Napakaganda naman, di ba? Babae naman ang nasa ibabaw. Wala akong sinasabi pero I like the way you think. Parang ganito lang ibig ko sabihin. Oh. Di ba? Oh. Sample tayo. Ano pangalan mo, miss? Hindi, siya. Pearl. Magandang pangalan. Oh, Pearl. Ayan, di ba? Sample tayo. Brad, pangalan mo? Jerwin po. Jerwin, okay lang ba nakibabaw sa'yo si Pearl? Yes. Bakit gumagano mo ba? Sa kapal na okay din eh. Yan ang ibig ko sabihin. Nasa ibabaw. Ano nyo? Iba ang iniisip niya. Okay lang. Nakibabaw ka kay Jerwin. Di ba kayo? Networking to eh. Sino gusto pang umibabaw? Lalagyan natin dito. Loko-loko. Malinaw, di ba? Women empowerment. Kayo naman, magpakayaman, di ba? Kayo naman ang maging, iba pag babae may pera. Mas galante. Di ba? Mas nakakapag-organize. Di ba? Pagka lalaki lang may pera, birthday mo, problema pa. Pero pag may pera ang babae, surprise ka na lang. Saka pagka nanganganak ka, may pera ka, walang problema eh. Pag wala kang pera, anak ka ng anak, ano siya sa solusyon mo? Tangina, hindi ka na makakahuli. Hindi ka na makakahuli. Pag may pera ka, silang. Di ba? Saka pag may pera ka, kaya may paglaban. Ang love life. So bagay, sino ba mas... Mga babae, may anak na, tasan kami, may mga anak na. May mga anak. Sino ba mas mahal niya? Asawa niya, anak niya. Kita niya ang mga kasalbahin ko. Pero nung wala pa mga anak, di ba? Ikaw ang love ko. Baby, baby. Pero pag may anak na, wala na. Di ba? Anak na talaga eh. Yan ang awat mo. Okay, mag-alala, ganyan din kami mga lalaki. Pag tinanong kami si mas love namin, siyempre yung anak namin. Alam niyo kung bakit? Anak ko yun eh. Eh ikaw, kaano-ano ba kita? Tandaan mo, ilaw ka lang. Diba? Eh yung anak ko yun eh. Eh ikaw, kaano-ano ba kita? Nakilala lang kita eh. May naka-live ba? Loko-loko kayo ha? Baka wala na akong uwihan. O sige. Oh. Tandaan mo na, basta pagtakot ka sa rejection, bahala sa buhay mo. Skills, ano dapat mga skills? Make a prospect list. Hindi pwedeng walang prospect list. Hindi mo pwedeng bahala na. Sino kausapin ko bukas kung sino makasalubong? Hindi pwedeng ganon. Kailangan may prospect list. Dapat ina-update din ang prospect list. At saka dapat ang prospect list meron kang ledger. Ano yun? Ano yung sinabi? Ano yung ayaw? Ano yung gusto? Kailan pwedeng kausapin? Anong oras? Anong category? Lalo na yung category napaka-importante. Makinig. Sa isang araw, sa mga masisipag, kayang kumausap hanggang 5 na tao. Full presentation with office visit pa.
ang tip ko sa inyo para huwag kayong mapagod, i-categorize nyo. Kung 3 hanggang 5 ang kausap nyo, dapat pare-pareho ng uri. Ano ibig sabihin nun? Kung tambay, puro tambay. Classmate, puro classmate. Kasama sa dati sa trabaho, kasama sa trabaho. Professional, professional. Ano ang point? Pag pinaghalo-halo mo, ikaw mismo mahirapan. Presentation pa lang. First na kausap mo, doktor. Pa-English, English ka. Sumunod na kausap mo, kamag-anak mo. Biruan na yan. Pangatlong kausap mo, classmate mo, Tagalog kayo yan. Tambay, yung pang-apat na kausap mo. Nararambol yung presentation mo. Hindi ka nakakapag-concentrate ng tama. Kasi nagre-ready ka ng paiba-iba. Pwede mong gawin yun, iba-ibang araw. I-categorize mo. Para ang preparation mo, isa lang. Mabibigay mo yung 100% effort mo sa kausap mo. Mapa-online, mapa-offline. Kaya yung iba nagkakaproblema sa presentation. Isang klase lang ang presentation. Isa lang ang kayang i-present. Hindi dapat, ang presentation dapat well-diverse. Meron kang pang-present sa iba't ibang market. Pa-English ka, ayaw nung kausap mo. Rejected ka na. O, meron ka namang market na kailangan ini-English mo, hindi mo ginamitan, wala. Kasi paano ako, no English talaga ako. Aba, pag gumawa ka ng PowerPoint, i-English mo. O, nababasa niya yun. May Leo Kaduyak kayo, grade 5 ang natapos, taga Bohol. Anong kwento? Hindi niya ma-explain. Binigay niya sa prospect niya, doktor yung prospect niya, binigay niya yung folder natin, pinabasa. Ano sabi niya? Pakibasa, mas maintindihan mo yan. Nung naintindihan, nag-join. Ano yung Leo Kaduyak ngayon? Di ba? Isa sa Millionaires Club natin, 300,000 per month, 4 na sasakyan, 4 floors sa bahay, sa Bohol. Pag ako pumupunta ng Bohol, isa yan sa nakikipag-agawan. Nang susundo, ipapakainin ako kung saan-saan. Kasi nga, maganda ang income. Naging hindrance ba sa kanya grade 5 lang na natapos? Hindi. Naging weapon pa niya yun. Yes! Kasi sabi niya, kung nangyari sa kanya, ayaw niya mangyari sa mga mahal niya sa buhay. Kaya talagang naging weapon pa niya at ginamit niya yung kumpanya. Diba? Ano pa? Present the business every day. Post in social media your activities. Ito po ha, marami dito nag-friend request. Pasensya na, hindi po tayo nagsusuplado. Pero sa friend request kasi, isa-dalawang scroll kong ganyan. Pag wala ko nakitang posting about the company, medyo linalaktawan ko na yun. Kasi ang gusto kong mga na-accept, yung may pinapakita rin. Umiinom ng product, nagdi-deliver, nagpe-present, yung may mga activity, lalo na yung product. Di ba? Huwag sa OBI, baka magpakasagasa ka pa, tapos ibibidyo mo. Huwag ganun. Hindi ganun. Yung mga product, yung mga bumibili ng product natin, iinom sila, binibidyo nila, pinapakita nila. Yun ang marketing talaga. Tama? Ano pa? Part ng skills kasi, wala tayong artista, tama? Wala tayong TV commercial. You are the walking advertisement ng negosyo mo. And the most powerful na testimony that people will have is you. Ikaw mismo eh. Diba? Hindi ka tulad sa mga commercial sa TV. Ang ganda ng buhok, artista eh. Tapos maniniwala tayo, maganda pa rin shampoo na yan. Gamitin mo, maglakad ka sa EDSA, pagdating mo dito, parang binukbog. Diba? Siyempre, sinuting lang yun eh. Tama? O, mga kung ano nung mga vitamins ng mga artista, di ba? Maganda. O, siyempre, artista yun eh. Pati kayo dumampot sa mga tambay. Di ba? Painom nyo yan, baka magtae. Diba? So, sa product natin, ikaw ang best testimony. Kasi, ikaw mismo yung nagbebenta. Ikaw mismo yung gumagamit. Ikaw mismo, negosyo mo yun. Diba? Ano pa? Always online, always practice follows up. Avoid highfalutin, dito muna tayo. So always practice follows up. Hindi lahat ang kinausap, tapos na. Pag sumali, lalo na, hindi tapos yan, tuloy-tuloy. Pag hindi sumali, hindi rin ibig sabihin tapos na. Pero may mga taong pinapollow up, may mga taong hindi. Sino yung mga pinapollow up? Ito, pakinggan, yung mga sinabi, pag-iisipan ko. Pag-uusapan namin ng asawa ko, hihintay ko muna ang sweldo ko. Gusto kong pag-aralan pa yan. Yan yung mga pina-follow up. Ang hindi na pina-follow up, yung ayaw at galit. After mo mag-present, pare, networking, ayaw ko niyan. Huwag ka na makulit. Ayaw eh.
Eh sir, baka sumali sa iba. Hindi lang ayaw nga sa'yo. Tama? So mga pinapalo up, yung mga nagbibigay ng sagot na talagang pwedeng i-follow up. Pero yung sinabi, ayoko niyan. Umalis ka. Di ba? Babarilin kita. Ikaw naman, may Brad, maganda talaga eh. Di ba? Tsaka sa pagpo-prospect, ibabagay mo sa pagkakategorize, yung ipe-present mo. Yung prospect mo, may sakit na, 15 heads pa yun ini-explain mo. Di ba? Produkto explain mo. Tama ba? Hindi, grabe to. Ha? Ipoporma pa natin yan, no? Tuhod, no? Fishball, gano'n, no? Para pag naka-recruit ka sa gitna, o, 2 palo yan. Sabi nung kausap, may sakit na eh. Pipiliin mo yung topic mo. Tapos magtataka ka, ba't ka nare-reject? Di ba? Negosyante yung kausap mo. Mayaman sa'yo. Mas mayaman pa sa'yo. Babanatan mo ng grabe. Ha? Ito kinikita namin dito. Tuturo mo pa yung upline? Upline ko, 5 million naman to. Milyonary yung kausap, hindi mo may impresyon. Impresyon mo sa lifestyle. Grabe, pag ito ginawa mo, may leverage. Makakapagbakasyon ka, may iiwan mo tong negosyo mo. Dito, may mga tao tayo mga kasama, may mga uplines tayo, may mga down na siya magtutulog. Lifestyle lang ipakita mo, ito nakakapagbakasyon, ito nabibili sa sakyan, cash. Ito ipapakita mo. Ano nangyari dyan? Yan. Uminom ka kasi ng kasi Supreme. Para pag may amoy yung katabi mo, malakas ang resistensya. Hindi ka papasukan ng virus. Magigets ba yung sinasabi natin? Lang tayo. Avoid highfalutin words. The word itself, highfalutin, baka hindi mo naintindihan. Hindi nang ibig sabihin nun. Sa pagpe-present, you don't need to impress anyone. Hindi mo kailangan makipagmagalingan. Ang galing mag-present ito kung ano namang word din sinasabi, mga balara-lara nila. Diba? Hindi ganun. Hindi mo kailangan makipagmagalingan sa isang bagay na pare-pareho lang na meron tayo. Oh, ano yun? Pare-pareho lang tayo ng kumpanya. Pare-pareho lang tayo ng marketing plan. Pare-pareho lang tayo ng produkto. Ba't ka maging pagmagalingan? Pasipagan, pwede. Pero magalingan, hindi. Sample, lupang hiniram. Sino hindi nakakalam ng lupang hiniram? Pwede na umuwi. Di ba? Pagka kumakanta ka ba ng lupang hiniram, di ba may mga katabi ka? Nakikipagmagalingan ka ba? Hindi, kasi pare-pareho lang yung kinakanta nyo. For the love, the flag, in the country. Tama? Hindi ka dapat magpagmagalingan. Same lyrics. Same tono. Meron na ba kinakatabi? Diba? Bayang nagiling. Pero sa silang, katabi mo, no? Ano ng puso, yo, bebe! Sabi din buhay, lupang hinirang. Diyan ka nang magibigyan. Nakatabi ka bang ganyan? May nakikipagmagalingan? Pareho lang naman tayo ng kinakanta. Ganon din ang negosyo natin. Di mo kailangan makipagmagalingan, kaya pag ang utak mo ganito, magaling mag-recruit yan kasi ang galing-galing mag-present. Hindi. Masipag lang yan. Oo. Pareho lang yun ang 10% eh. Diba? Siya masipag. Pare, ikaw to. Iba pabaliktad pa mag-drawing eh. Iwasan yun, nakakabuisit yun. Yung kausap nyo, pag nakita yun, ano isipin? Ay, dapat ganyan din ako. Dahil doon, hindi nag-join. Hinabangan mo, ikaw to. Yung pabaliktad eh. Pag ikaw yung tama, katabi mo, di ba? Gusto mo, laptop. Hindi mo dapat yabangan. Iwasan mo yung mga mayayabang na salita. Saka yung mayayabang na presentation. Kasi, kung yung pinapakita mo, yun ang iisipin niyang gagawin niya eh. Humble yung kausap mo, ikaw hambog. Diba? Hindi sasama sa'yo yan. Oh. Kaya bigyan mo ng tamang perspective, ng tamang networking. Yun ang ibig sabihin niya. Are you getting me? Yes. Alam tayo. Avoid hyping. Hype ka. Diba? Hype ka ng hype. Hype ka. Ano yung hyping? 3 buwan lang. Magkakakotse ka nito.
Di pa nga member, hayop na to. Di ba? Walang ganun. Ito matinding hype. Sumali ka lang, wala kang gagawin. Yan, iwasan mo yung mga ganyan salita. Mga false hope na tinatawag. Yan o, false promises. Ano pa? Dagdag pa natin sa skills. Make your presentation clear and pleasant, hindi nang aaway. Marami nagpre-present o. Ikaw, ano naman ang wallet mo ngayon? Wala, di ba? Yung mga ganyan mo. Sumama ka sa amin dito para mabago buhay mo. Mali! Hindi sasali. Kaya magtaka ka. Kompleto pa kayo ng gamit, pero yung pananalita nyo na makapanakit, papanlait. Hindi ganun eh. Di ba? Diba? Schedule everything. Time management is important. Anong rules sa time management? Never come on time. Never come on time. Kasi when you come on time, you are late. So you have to be advanced sa time. Schedule everything. Ano ibig sabihin nun? Huwag yung gigising ka sa umaga nang hindi mo alam ang gagawin mo. Sabi ko nga kanina dahil sa technology ngayon, advance ilang araw, alam mo na schedule mo. Diba? Pati weather na, alam mo na eh. Hindi mo na kailangan ng news ngayon eh. Titingin ka na lang sa mga apps, di ba? Alam mo na yung weather. Oh. Lead yourself and manage yourself before leading and managing your people. Ano ba? Make yourself open for suggestions. Yan ang sinabi ko na kanina yan, yung apply na relationship. Next. Copy the ways of successful ones. Kaya dapat lagi nasa office, laging nakikipagkilala, nakikipag-usap, para alam mo yung mga nangyayari sa mga successful na tao. Ano pa? Attitude tayo. Recognize sa company and management. Ano ibig sabihin ng recognize sa company and management? Matutong magpasalamat. Diba marami? Makikita mo mga posting, upline lang ang pinasalamatan. Hindi mo sinasabing masama, pero kulang. Tama? Yung iba, ganito pa eh. Salamat upline, ang dahil sa'yo, nabago buhay namin. Sino nagsabi sa inyo? Eh kung di kami magpa-payout. O sige nga. Di pinakamasamang tao naman yung upline niyo. Upline, ba't wala kaming payout? Di ba? Ano sabi ng upline? Eh, hindi nagpe-payout yung company kasi ako lang pinapasalamatan nyo. Ay, gets nyo? Maraming ganyan, nakakasama ng loob. Lahat tumatrabaho, tama ba? Yes. Bakit tumatrabaho mga upline? Bakit tumatrabaho mga downline? Kasi may binibigay ang company. Tama ba? Kasi tumatrabaho din yung company. Tama ba? Kaya dapat lang, pasalamatan natin lahat. Lalo-lalo na, yung company management, lalo yung mga may-ari. Ang dami ko nakikita boss, nakabili ng kotse, hindi man lang mabanggit yung mga may-ari. Ang mga pinapasalamatan, puro upline lang. Natama din naman, pero kulang. Tama ba? Sir, importante ba yun? Yes, kasi ang tawag doon, gratitude attitude. Actually, dapat hindi hinihiling yan eh. Kaya lang, sa kultura natin, dapat pinapaalala eh. Kasi nakakalimot oh. Kung sino-sino lang pinapasalamat, nakakalimutan yung ginagawa ng kumpanya. Eh, may katabi mo. Sabihin mo, ganun ka ba? Oh. Ayan, nakalagay oh. Recognize your uplines. Tama? Siyempre, dapat lang dahil kasama mong tumatrabaho yan. Kasama mong nagpupuyat yan. Tama ba? Oh, ano pa? Recognize your downline, siyempre. Dahil binubuhos ang tiwala sa iyo yan. Sasabihin ba dyan, bakit sir? Ang company ba nagpapasalamat sa upline namin at saka sa downline? O ikaw sumagot niyan. Kung ma-attend ka ng event, alam mo, yung event, thank you namin sa inyo yun, kaya tayo may event. Tama ba? Have an open mind, willing to learn every day. Every day. Hindi yung pag may recruit lang. May benta lang, doon lang willing to learn. Pero pag walang activity, wala na, hanga na lang sa bahay. Ano pa? Follow strict company policies. Pakibasa na. Follow
Give respect to everyone. Relationship over money, nabanggit natin kanina. Be a good follower para maging good leader. Ganun yun, ha? Hindi pwedeng ang iisipin mo, ikaw lang ang leader dito. Dapat follower ka din. Ano ba? Be consistent, committed, dedicated, and honest. Of course, always excited. Bakit ka dapat always excited? Kasi people that are excited knows that something good will happen to them. If not today, tomorrow, in the near future. Kasi pag wala kang excitement sa katawan, negative vibes ang iimit sa'yo. Kung active ang kausap mo, worst scenario, madamay mo pa yan. Eh kung hindi pa member, tas negative vibes pa nakikita sa'yo, hindi ka talaga dadami. Kaya dapat laging excited. Ayan, build your team and be a leader. Paano? Lead the way, be an example. Be an example. Kaya mag-ingat sa leadership. Questions like, kamusta? May bago ka bang direct? Okay lang magtanong ka niya kung may bago kang direct. Pero kung ikaw mismo apply, wala kang direct, huwag ka magtatanong ng ganyan. Baka ibalik sa'yo, ba't ikaw, wala din naman. So be an example. Learn every day from your mentors. Alam niyo, mas maganda pag-usapan niyo kung paano kayo mag-direct. Yun ang ibig sabihin. So learn every day from your coaches and mentors. Do what you say. Be result-driven. Huwag kang papayag na hindi na-hit ang goals. Be duplicable. Ano ibig sabihin ng be duplicable? Be duplicable. Ano ibig sabihin yan? Leverage. Ha? Be duplicable. Ano ibig sabihin? Dapat may nakukopya sa'yo na maganda. Hindi yung ang kukopyahin sa'yo, yung sablay. Be responsible. Culture, dito tayo. For continued success and long-term career, you have to be always inside the right culture. Ano ba ibig sabihin ng right culture? Yung walang kaarte-arte sa katawan, naiintindihan ang ginagawa, at talagang sumasabay kung saan papunta ang kumpanya. Hindi kontrapelo. Bakit may bago na namang division? Bakit may ganito na naman? Bakit may PMA of the month? Bakit? Pag ganyan ka, kontrapelo tawag yan. Kumbaga pa sa Agos, pasalubong ka palagi. Imbis na sumasama ka sa Agos para dalhin sa Pangpang, madala ka sa isla ng Tagumpay, may iwan ka sa gitna, paikot-ikot ka lang. Tapos, yan, by heart and mind, you should understand that you need ang company na to, the global group of companies, fulfilling your dreams. Paano ba ma-explain ito na kailangan ko to? Parang ganyan, lalo na sa mga nasa 20s, 30s, 40s, and pataas. Lalo na yung naka-experience na ng iba't ibang klaseng career. Mas madali mong maintindihan na kailangan mo to kung iniwan mo yung dati mong career, hoping na dito ka aangat. Kailangan ipaglaban mo to as if your life depends on it. Parang lumabas ka ng bahay, tapos may nakita ka, nakapantalon lang, may tali sa ulo, walang damit, yung tali kulay pula, may itak, hinahabong nito. Sino dapat mas mabilis tumakbo? Siya o ikaw? Kasi pag mas mabilis siya, abutan ka. So dapat gano'n, i-treat mo yung mga challenges sa buhay na may itak. Na pag napag-abutan ka, tapos ka. Ang lagi mong sinasabi dyan, let us beat the needs of time. Ulitin ko. Let us beat the needs of time. Halimbawa, enrollment. Hindi yung bukas na enrollment, ngayon ka tatrabaho. Pero kung 2 months ago, 2 months before the enrollment, hinataw mo na, pag-enroll na. So yun. Kailangan sabihin mo, kailangan ko to para trabahuin mo. Ang problema, ang mundo punong-puno ng opportunities. Magbukas ka ng FB, ang daming opportunities abroad. Dyaryo, TV. Kaya kung ikaw maghanap pa ng iba't ibang opportunities, mahihirapan ka dito. Kasi ang networking talaga requires 100% of your time. Kaya natatawa ko doon sa ibang nagre-recruit, ano sinasabi? False hope eh.
Kahit part-time ka lang. Plastic, di ba? Para mag-join lang. Kahit part-time ka lang. Ikaw tatanungin ko, gusto mo ba puro part-time ang downline mo? Hindi. Nagsisinungaling ka lang eh. False hope yun eh. Sumali ka kahit part-time lang. Diba? Dahil gusto mo lang may sumali. Pero sa totoo, ang gusto mo, full-time siya. Kaya paano magiging full-time kung hindi mo ipaparamdam na kailangan natin ito 100%? Kasi pag hindi 100%, may karma. Ang balik sa'yo, kung ano yung kilos mo. Kung ano yung paniniwala mo. Tama ba? Yes. So, kung 100% ang paniniwala mo, yun din ang balik sa'yo. Yan. Ano pa? Culture is embracing change, practicing everything, whatever it takes. Embracing change. So, kung may pagbabago sa compensation plan, it's for the better. Nakikita nyo naman. Kung nagdagdag ng division, it's for the better, for wider market. Sir, ang hirap kasi. Nung dati, in global lang, nahihirapan ako, nagdagdag pa. Eh bakit yung iba nadalian? Kasi naka-adapt sila sa change. At yung iba, ang kinikita sa in global, sa easy noon, 50,000 per month lang, nag-100,000 na ngayon dahil nagdagdag ng division. So you need to adapt. Kailangan sumabay. Hindi dapat yung kukontrain mo at kalaban ka. Hindi naman Hontiveros ang apelyido mo. Hindi naman Trillanes. Sino pa ba? Yung mga kontra. De Lima. Hindi naman ganyan apelyido mo, di ba? O wag na, pagkatao na lang, baka may kapelyido rito. Disgrasya pa. Pero ang point, di ba? Pag pumasok ka dito, pasok ka sa tamang kultura. Ano yun? Sumabay kung saan dinadala yung kumpanya. Hindi yung nagkaroon ng bagong product, mahal-mahal naman yan. Nagkaroon ng bagong division, pwede ba yan? Hindi pwedeng ganon. Ang ginagawa sa ng kumpanya, linalawakan ang business horizon mo. Parang ginawa ng mga tycoons katulad ni Henry C. Nagsimula sa sapatos, ngayon may real estate pa. May bangko, may eskwelahan, may mall. So ikaw ganun din, darating ang panahon, meron kang food supplement, meron kang insurance, magkakaroon ng food cart, magkakaroon ng financing, marami kang market. Pero incorporated sa isang marketing plan na makikinabang bawat kilos mo. Yun ang maganda. Culture is making yourself one of the many achievers. Yun dapat ang nasa isip. Maging kultura mo na maging achiever ka, bawal mapag-iwanan. Kailangan sumabay. Kung nagagawa ng iba, kaya mo rin. Ito lang ang open secret eh. Wala naman tayong sikreto eh. Meron lang sistema. Yung iba mabibilis lang talaga kumilos. Yung iba mababagal. But the point is, same system. So ibig sabihin, same results. Ang kailangan lang, doblihin mo lang ang sipag mo o dapat mas masipag ka sa top 20 para makapasok ka din sa top 20 o lampasan mo sila. The main purpose of showing you the pictures, the faces, the income of the top 20 is not for you just to praise them. Pinapakita yan para makilala mo yung lalampasan mo. Pinapakilala yan para alam mo yung tao na kukopyahin mo. Le-level mo or lalampasan mo. Hindi yung pinakita yan para fans club ka. Hindi ka habang buhay fans club dapat. Hindi habang buhay nakaupo ka dyan, tagapalakpak ka lang, tagasigaw ka yan. Hindi. Dapat dumating ang time, ikaw naman yung pinapalakpakan, ikaw yung umaakit sa stage. Kaya gawin mo kultura. Making myself one of the many achievers. Ano ba? Believe, pakibasa nga, believe. Learn, happy, help, develop, motivate, inspire, and serve. Yan dapat ang kultura mo. Believe, naniniwala ba ako sa sarili ko? Naniniwala ba ako sa company? Sa appliance ko, sa produkto? Dapat meron kang belief system. Hindi yung kontra system. Learn. Do I love to learn? Dapat nandun ka sa ganung kultura. Gusto kong matuto. Plan. Nagpaplano ba ako? Hindi yung suntok sa buwan lang. Dapat part ng kultura mo, magaling kang kumopya at magaling kang magpakopya. Kilos ng kilos. Dapat nag-i-enjoy ka sa ginagawa. Help, service,
Dapat tumutulong ka sa tao, tumutulong ka sa community, tumutulong ka sa downlines mo. Develop yourself and then develop your team. Motivate mo muna sarili mo bago mo motivate ang iba. Inspired ka muna bago ka maging inspiration, and of course, nakalagay help and service. Next, see your future now. Dapat ngayon pa lang alam mo na future mo para alam mo yung kilos mo. Dream car, darating, dream house mo, retirement na masaya, may savings ka, may time freedom at success. Ang pinupuntahan, wealth, health, and happiness. Pag dito ka nakafocus sa future mo, hindi ko na alam kung ano pang aawat sa'yo. Kung anong mindset pa ang magpapabagal sa'yo pag hindi mo nakikita ang future mo. Lagi kong sinasabi ito for the past 17 years. Kung anong meron kami dito, hindi namin pinagyayabang, pero sure, ito ang pangarap mo. Sariling bahay, maraming property, maraming sasakyan, savings sa bangko, travel abroad, lahat gusto mo yan eh. Ginusto din namin dati yan, nagtataon lang maganda yung sistema, kaya nakinabang kami. Tama ba? Yes. Pero ikaw, para pakinabangan mo yung sistema na binili mo nung nagpa-member ka, dapat ikaw muna, i-correct mo muna sarili mo. Sa pag-iisip, sa kilos, sa pagsasalita, sa paniniwala, dapat lahat positive. Naniniwala kang kaya nila, mas kaya ko. Yes. Kung yayaman sila, yayaman din ako. Kung naging mabuting tao sila, mas mabuting tao ako. Dapat ganun. Kung marami silang natutulungan, gusto ko rin yan, maraming matulungan. Dapat ganun ang tumatakbo sa isip mo. Kung may hatred sa puso mo, pagyaman ko, sasagasahan ko yung mga yan. Alisin mo na sa puso mo yan. Alisin mo na yung galit. Pagyaman ko, babalikan ko itong mga kabataan ako mga nang-aapi sa amin. Huwag na yan, alisin mo na yan. Para ang biyaya, lumapit at lumapit din sa'yo. Again, you have all the ingredients. May kumpanya ka matino. May Diyos kang pinaniniwalaan. Meron kang isip, katawan, na kayang-kayang gawin. Ikaw na lang talaga hinintay. One thing I can say, lahat kayo magiging milyonaryo. Teka lang. Teka. Hindi ko yung hinahype. Lahat kayo pwede maging milyonaryo. Pero kung kailan, ikaw makakasagot niyan. Hindi na kami. Kung marunong ka mag-compute, marunong ka magplano, masasabi mo sa akin kung anong buwan at anong taon ka magiging milyonaryo. Ikaw magsasabi niyan. Ang pwede ka lang sabihin, pwede ka maging milyonaryo kasi doon nakadesign yung marketing plan. Hindi naman nakadesign yung marketing plan natin para maghirap ka eh. Nakadesign yung marketing plan natin para kumita ka eh. So nasa sayo na yung pagkilos na lamang. Are you getting my point? Yes. Diba? On that note, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pag-attend. Kaya sa mga gustong maging milyonaryo, taas ang kamay. Anim. Ulitin ko. Kung gusto mo naniniwala ka magiging multi-millionaire ka, huwag mo itaas ang kamay. Kung naniniwala ka, 2 kamay, itaas mo. Wala, 6 lang talaga. Last na tanong, sino gusto maging multi-millionaire, taas ang kamay? 6 lang talaga. Last, gusto maging millionaire, taas ang kamay? Last, taas ang kamay, gusto maging milyonaryo? 6 lang. Pero naniniwala ka bang kasama ka sa 6? Naniniwala kasama ka sa 6, tumayo ka! Thank you very much. See you again. Power!